Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Pupuntahan natin yung site ng Japinoy House. Kasi ngayon, wala na yung nakatira. Nakaraan kasi may nakatira pa. So tinulungan pa natin makalipat. And ngayon, ready na. Papasukin na natin. Pupuntahan natin yung mismong location, yung mismong bahay na nabili natin na foreclosed. At i-develop natin yan. Ipapakita ko sa inyo ng actual kung anong itsura ng structure at kung anong diskarte ang gagawin natin para mapaganda at maibenta. Okay, so paano? Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Dito tayo, pero dito sa side makikita nyo yung trip papunta dun sa site. Start namin dun sa kanto. So mga ano lang siya 2.5 kilometers lang siya from Star Mall, San Jose del Monte. So yun ang location nito, no? Very accessible. May mga bumabiyahing tricycle at may mga bumabiyahing modern jeepney. At kung magdadrive ka, yun nga, ano lang siya, 2.5 kilometers from Star Mall San Jose del Monte, Bulacan. At kung bakit sa Bulacan, napakalaki ng potential nitong lugar na to. Dito itinatayo yung modern international airport, no, na bago. At maraming mga road projects dito na nagko-connect from south papunta dito sa Bulacan dahil nga doon sa airport. Ito yung mga malalaking mga developments in the coming 2 to 3 years are happening dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So wise investment kung bibili ka ng property dito sa lugar na to. Okay, so nakita nyo dyan sa pinapakita ko nga na journey papunta rito. Mapuno pa, no? Hindi pa saturated yung lugar. Although hindi ito isang gated subdivision na exclusive, pero ano siya, no? Komportable komportable mabuhay kasi accessible sa lahat, no? Sa mga malls, meron din ditong Shoe Mart, no? May SM San Jose del Monte rin dito, which is I think mga 6 kilometers away mula dito. And then may mga schools, malapit din to sa City Hall at malapit din sa market. Ito yung bahay. So ito, meron siyang alley. Mga ano rin pala to, no? Mga 3 meters wide na alley. Yan, papakayos natin yan. Ito naman yung road na 2-way. Ganda, may puno, no? So itong property na to is 57 square meters, corner lot. Tapos tingnan mo, ito yung surroundings niya.
bundok to eh. Ayan. So, hindi pa siya ganun ka ano no, siksikan. Ito yung gagawin natin. So ano to no? Ito yung gagawin nating patio. Ito, dito tayo magkakaroon ng main entry. Ngayon kasi nandito yung main entry. So itong lugar na to, gagawin natin itong outdoor dining. I-keep natin tong puno na ito. So let's see kung kaya pa nating i-free yung ano no, itong atis. Let's see. So ito naka-elevate siya from the road ng mga 1 meter. Hindi naman binabaha dito sa lugar na to. Okay, so pasukin natin yung bahay. Ito ngayon yung existing condition. Structurally, wala naman akong nakikitang cracks. Kahit itong bahay na ito is nasa mga 30 years na, sabi nung dating nakatira. So, intact naman lahat ng walls. Gawa ito sa hollow blocks, no? Yung mga dating hollow blocks matitibay yun, no? So very evident na meron siyang column. I think column yan, no? Malalaman natin, no? So dito sa kinakatayuan ko ngayon, dito mangyayari yung ating living area. Tapos to bubuksan ko to, no? Bubuksan natin yan, itong buong wall na ito, tsaka itong buong wall na ito. I-open natin, magkakaroon tayo dyan ng sliding glass door. No? Tapos dito yung magiging stairs natin going to the second floor na bago. No? So mag-add tayo ng mga 6 columns para buhatin yung load ng second floor. At dito naman, dito ko iniisip, dito ko pinaplano na magkaroon ng bar counter at sa likod nun yung ating kitchen. Meron tayo ditong existing na toilet and bath. Yan. Na yan pa rin yung gagawin natin powder room. At itong space na to ang magiging laundry area. Ilalagay tayo dyan ng washing machine. Yan yung magiging place for that. So ito ang iniisip ko na magiging main gate natin papasok sa bahay. Itong space na to na kinakatayuan natin ngayon, maglalagay tayo dito ng fence na perforated walls. Gagamit tayo ng decorative blocks or these blocks para pumasok pa rin itong napakagandang liwanag na ito ng araw. Afternoon sun, no? Dito yung afternoon sun. So, para ma-protect pa rin yung bahay at maging maliwanag pa rin siya, gagamitan natin siya ng perforated block. So, ito ay patio and itong part naman na to sa harap ay gagawin nating outdoor dining. Tapos doon yung magiging main gate natin, yung genkan o genkan sa Japan, na kung saan dyan mo iiwan yung slippers mo, yung shoes mo. Tapos dito meron siyang storage ng mga sapatos bago ka pumasok dito. So ito magiging ano to, sliding glass doors, and ito rin magiging sliding glass door. So 2 and 2 yung hangin dyan coming from this direction tsaka this direction, kasi ito gagawin din natin tong breeze blocks, perforated blocks. At yun naman ang magiging garage, no? Yung garahe na yan, kakasya dyan ang SUV. Okay, so stay tuned. Ipapakita ko sa inyo sa susunod yung progress ng trabaho dito sa project na ito. Ito siya ngayon, no? Mukhang miserable, pero magiging Japinoy house ito.
salamat. At gaya ng sinabi ko, stay tuned, no? At itong bahay na ito, pag natapos natin to, ay ibebenta natin. Ito ay isa sa magiging series ng build and sell projects natin, no? At kung gusto nyo maging part ng build and sell projects ko, pwede kayong mag-sign up sa ilalagay kong link papunta sa isang Google form kung saan pwede kayong mag-sign up para maging part itong project na ito at pareho tayong mag-earn. Okay? So maraming salamat po. Kita-kita po tayo uli next time and sana maging part kayo ng mga projects natin in the very near future. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!